Update na po tayo sa biyahe ng mga kababayan nating nakalabas sa Gaza. Mula mismo sa Egypt, detalye tayo sa balita live ni Rafi Tima. Rafi? Tony, Oscar, mag-alas 5 ng madaling araw dito sa Egypt at patungo tayo sa bayan ng Islamiyah kung saan hopefully masasalubong natin itong ating mga kababayan na nakalabas na ng Rafah border crossing. Kaninang madaling araw dito, gabi dito, nakalabas na sila. Medyo mahaba yung prosesong pinagdaanan nila. 3 oras sila sa may Palestinian side at halos 12 oras naman sila sa may Egyptian side kung saan prinoseso yung kanilang mga papeles. 4 na po yung mga Pilipino nakalabas dito sa may Gaza mula sa original na 46. 4 yung matras at hinihingi pa natin yung impormasyon kung bakit yung dalawa ay hindi nakarating. Meron din tayong impormasyon galing sa isang source na nagsasabing may isang Palestino na kasama yung 4 na po na mga Pilipinong nakalabas dyan naman sa Gaza border. At ngayon ay patungo na nga sila dito sa Cairo kasama ng mismong ambassador ng Egypt at inaasahang magbibilit muna sila sa isang hotel dito at pagkatapos yan ay i-schedule na sila na makalipad pabalik dyan sa Pilipinas. Maraming sa mga nakalabas na mga Pilipino ay mga minor de edad 2 hanggang 17 taong gulang. Kasama rin dito yung 2 buntis na nauna na natin naiulat at yung isa nga ay kabuanan na. Hinihingi pa natin yung impormasyon kung kumusta na siya pero so far ay mukhang okay naman dahil paglabas nila ng border kanina ay kumain pa sila sa isang bayan na mga 30 kilometro mula sa border ng Gaza. I would assume ito yung unang matingong pagkain nila dahil walang bombang naririnig, walang mga putok na naririnig at naging matiwasay yung kanilang paglabas dito naman sa may border. Connie, Oscar? Yes, Rafi, na paki-confirm lamang ang unang balita no, na sinasabing pinapayagan na rin daw na makapasok maging yung mga may asawang Palestino. Yan yung nakarating sa ating impormasyon na pinanunsyo na rin ng DFA. Pero kinukumpirma pa natin yan lalo at meron nga tayong impormasyon na nagsasabing isang asawa ng Pilipino na isang Palestino yung nakasama. Isa lang na nakasama dito sa mga nakalabas. At una na nga inundisyon na may effort talaga na makasama yung kanilang mga asawa ng mga Pilipino. At ang effort nito ay galing sa isang third country, Qatar. Informasyon na sinasabing pinapayagan na nga. Pero ayon sa mga nakausap naman natin, official dito ay wala pa silang hawak na formal document na nagsasabing pinapayagan na nga yung mga spouses o yung mga asawa ng mga Pilipino. So, kinukonfirm pa natin yan. Pero umaasa dyan, yung ating mga nakausap na mag-asawang Pilipino na ngayon ay nasa Gaza pa at sinasabi naman niya na oras na magkaroon ng ceasefire ay doon daw niya alam na papayagan na silang makalabas ng Gaza. Okay. Rafi, baka pwede mo kaming kwentuhan. Sino mga kasama mo ngayong bumabiyahe at gaano ba kadelikado kung halimbawa pupunta na kayo doon sa mismong area ng border? Mag-isa lang ako kasama yung aking driver ng AB na. Siya yung kasama ko for the past few weeks. Pero hindi na tayo makakapunta ng mismong border, Connie, dahil unang-una walang permit na nag-issue natin at delikado yung Northern Sinai area. Kung kaya natagalan din yung pagiging border po ng ating bahada dahil napakaraming checkpoint. Yun yung nakarating sa aming informasyon, napakaraming checkpoint na kailangan nilang pagdaanan bago sila nakarating sa may border. Ngayon naman, sa papuntahan natin na Islamiyah, ito yung nasa border naman ng Suez Canal. So, ligtas naman yung lugar na ito at meron na tayong mga nadadaan ng checkpoint ngayon dito sa may palabas ng Cairo at in-expect natin na meron din mga checkpoint bago tayo makarating ng Islamiyah. Medyo mahigpit talaga sila ngayon dahil pag binuksan na yung border, bagamat kontrolado naman nila ito, nag-iingat pa rin siyempre yung mga Egyptian authorities sa pagpasok ng mga dayuhan na galing sa Gaza na Tony. But generally, dun sa iyong dinadaanan ngayon, Rafi, wala namang danger na sinasabi, ano? Wala naman, Connie. Maayos naman itong ating daanan. At maraming ang checkpoint. Sa isang nakaka-reassure din yun na secure naman itong ating dinadaanan ngayon papunta ng Islamiyah. Kasi ang lugar na ito, within the Egyptian territory na talaga, wala na tayo. Mula sa Sinai Peninsula na
sinasabing meron ng security concerns, Connie. Okay, pero sa ngayon, kayo ay mag-meet. Pwede bang malaman kung saan mo sila imi-meet doon sa pagbiyahe mo na yan? Sa may bayan mismo ng Islamia natin na ina-expect na pamit itong ating mga kababayan. Okay. Patungo dito sila sa Cairo. At kukumustahin natin yung lalo na yung nabukit dahil kabuuan na niya, Connie. Doon sa huli pang ipag-usap ng mga embassy officials sa Jordan na siya namamahala sa Gaza. Narinig natin sa isang usapan na humihilap na yung siya nitong buntis dahil kabuuan na niya. Sige, I'm sure piniyak din ang ating opisyal ng embahada dito naman sa Cairo na safe na makabiyahe itong buntis. Ito ang ating isa sa mga kukumustahin. May mga litrato din na ipinadala sa atin at nakarating na dyan sa ating opisina. Mga litrato ng pagpoproseso ng ating yung mga kawani ng embassy ng Pilipinas sa Cairo doon sa ating mga kababayan. Dyan sa may Egyptian side ng border at makikita naman na masaya, nakangiti ito ating mga kababayan. Okay. And I'm sure ngayon at nakaligtas sa silang lugar ay mas panatag na yung kanilang kalooban. Rafi, maraming salamat sa iyong, of course, sakripisyo rin na para maihatid itong mga impormasyon na unang malalaman nga natin dito sa iyo sa ating 4 na mga kababayan na nakatawid na dyan sa border ng Rafah Crossing. Thank you so much, Rafi, at ingat kayo dyan. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.